Eto, ha? Maraming nagtatanong sa akin nung isang araw pa, "Attorney, yung sabi mo na ang deadline kay Harry Roque ay December 10 lang doon sa the Netherlands kasi pagkatapos ng December 10, dapat wala na siya sa the Netherlands. Parang hindi natuloy, attorney." Hindi po. Ngayong araw, may nakuha tayong information. Si Kabunyog Fe Linderberger ng ng Austria. Kabunyog Fe, shout out sa inyo diyan. Ha? Kay Kabunyog Adela, sa inyo na mga kabunyog natin sa Austria. Ayun, kinonfirm nila. Nandun na si Harry Roque sa Vienna. Yan kumpirmado. Gayon din si Kabunyog Anton Montalban. Nag-post din si Anton, kumpirmado talaga na nandun na sa Vienna, Austria, si Harry Roque. Yan. Yan ang mga pictures ni Harry Roque. Kaya talagang natuloy yung deadline sa kanya ng the Netherlands na dapat by December 10, on or before December 10, dapat wala na siya sa the Netherlands. Kasi hindi approved doon. Sa madaling sabi, kung hindi approved, denied. Ang sinasabi ni Roque, hindi daw denied yung kanyang application ng political asylum sa the Netherlands. Paano mo nasabing hindi denied? Pinapapunta ka nga ng Austria, sinabihan ka na nga, doon ka mag-apply sa Austria. Denied yung political asylum application mo sa the Netherlands. Ang binigay na lang sa kanya ng the Netherlands ay hanggang December 10 siya doon. Ngayon, nung isang araw, nag-December 10 na, wala tayong balita kung nandun na nga sa the Netherlands. Kaya sa Vienna, sa Austria. Maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, natuloy ba yung sabi mo na hanggang na lang December 10 si Roque?" Ayan, natuloy. Kasi picture ito ni Roque sa Vienna, Austria. Malamang, malaki ang posibilidad, i-deny siya ng Austria. Hindi siya bibigyan ng political asylum doon. Ang totoo, di ba nung dati ang yabang-yabang ni Harry Roque, sabi niya, sigurado, pag bibigyan siya ng political asylum ng the Netherlands. Kasi sa totoo naman, ang the Netherlands, kapag talaga namang deserving ka na bigyan ng political asylum, binibigyan talaga ng the Netherlands. Yan maluwag ang the Netherlands sa pagbibigay ng political asylum. Sila Juma Sison nga di ba doon nakatira sa Utrecht? Sa Utrecht, sa the Netherlands. Yung mga leftist sa Pilipinas na hindi na feeling nila hindi na sila safe sa Pilipinas, nandun sila sa the Netherlands. At doon na nga namatay si Juma Sison Kasi nga kapag political ka talaga, politically persecuted ka sa bansa mo, talaga namang tatanggapin ka ng the Netherlands. Si Roque hindi. Hindi. Ang desisyon ng the Netherlands, mga kabunyog, ang desisyon, doon ka mag-apply sa Austria. Kasi yung visa mo, ang nag-issue ng visa mo ay Austria. Pangalawa, doon ang unang country na pumasok ka. Hindi naman sa the Netherlands. Bagamat nag-stay siya sa the Netherlands kasi gusto niya nandun siya sa malapit sa ICC. Kasi gusto niya yung mga activities ng mga overseas Filipinos doon sa dahig para kay Tatay Digong nila, nandun siya lagi, si Harry Roque. Ang problema, sabi ng the Netherlands, hindi, wag ka dito sa the Netherlands. Shout out Kabunyog Ruben Visaya. Wag ka dito sa the Netherlands. Doon ka sa Austria. Kasi yun Austria yung nag-apply sa'yo. Ang binigay sa kanyang deadline ay December 10. Ang binigay sa kanyang deadline. Sa katunayan, binilhan na siya ng Dutch government ng airplane ticket, naalala natin yan. Binilhan siya, November 25. Pinapaano na sana siya ng the Netherlands. Pinuntahan siya sa apartment niya, pinuntahan siya ng mga pulis, ng Dutch police. At sumunod naman si Harry Roque. Iniskortan siya ng mga pulis doon sa airport.
pinapasakay na sana siya ng eroplano, kaya lang nung sasakay na siya ng eroplano, pinakita niya yung pinakita niya yung certification ng doktor niya na unfit siya to fly. So pinababa uli siya. Tapos pagkapababa sa kanya, natuwa ng sandali si Roque, pero malinaw ang binigay sa kanya, by December 10, wala ka na sa the Netherlands. Ngayon, nakumpirma na natin, post ito ni Kabunyog Anton, si Anton, ayan, si Anton Montalban. Ayan nasa train. Picture niya yan. Sinend yan sa akin nila Kabunyog Lindenberger. Ito yung picture niya. Nagpatipon, may mga DDS doon sa Austria, nagtipon kaagad sila. Ayan, nandyan si Harry Roque. Ito yung post ni Anton Montalban. Confirmed. Harry Roque is now in Vienna, Vienna, Austria. Meaning, his asylum application was rejected by the Dutch government. He cannot deny that now. Can he? Joel Vega? Si Joel Vega yung Filipino Dutch na talagang sumulat sa Dutch embassy, Dutch government para i-decline yung asylum application ni Roque. In Vienna, he immediately went partying by attending a Christmas party of a DDS association. Thanks to a good friend who took the photo. Yan. Si Harry Roque yung nasa naka-gray. Yan yung Kaya kumpirmado na si Harry Roque ay nasa Vienna na, sa Austria, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung sinabi natin noon na yan si Roque, papaalisin pa rin yan sa the Netherlands. Ngayon, anong mangyari sa kanya sa Austria? Mag-a-apply siya doon ng political asylum. Pero halos yan? Mahirap siya mag-grant ng political asylum niya. Sa the Netherlands, sa Austria. At ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa Austria, malamang i-deny kaagad yung niya. Pag na-deny yung kanyang political asylum application sa Austria, wala nang choice kundi i-deport na siya pabalik ng Pilipinas. Ano na yan? Araw na lang ang binibilang niyan kay Roque, pabalik na yan ng Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang sabi kasi ni Roque, hindi siya pwedeng i-deport kasi sa European laws daw, protected daw ang rights ng mga asylum seeker. Kapag nag-apply ka daw ng political asylum, hindi ka na pwedeng i-deport pabalik sa bansa na pinanggalingan mo. Pero tama yung paliwanag ng isang immigration law expert, si Jansen Dangsalan. Anong sabi niya? Ang sabi niya, hindi naman ibig sabihin nag-apply ka, protected ka na kaagad. Siyempre, titingnan din muna yung bang mga claims mo, yung mga sinasabi mo doon sa application mo for political asylum ay totoo, verified, totoo. Kasi hindi naman ibig sabihin na applicant ka, asylee ka na. Pag sinabi mong asylee, ibig sabihin nag-grant na yung political asylum application mo. Doon ka na mabibigyan ng proteksyon kapag asylee ka na. Pero kapag nag-apply ka pa lang, hindi ka pa asylee. Kaya sabi nga ni Jansen Dangsalan, yung immigration law expert, masyado namang assuming si Harry Roque. Porke lang nag-apply siya, Kaya mga kabunyog, mga kababayan, siya lang naman ang nagki-claim na siya ay politically persecuted. Ang totoo, ang dami niyang krimen sa Pilipinas. Ngayon nga, kalalabas lang nung yung kay Madriaga. Ano ang sabi ni Madriaga? Kinasuhan daw nila si Harry Roque noong February 2022 ng land grabbing. Kasi almost 500 hectares yata ang kinakamkam nila Roque doon sa Bataan kasama yung mga Chinese. Pagtatayuan yata nila ng pogo. Kaya si Roque, ang mga kaso dito sa Pilipinas, qualified human trafficking, land grabbing. Paano ngayon yan masasabi? Paano niya papaniwalain ang
European yung mga European countries katulad ngayon mag-a-apply na naman siya sa Austria, paano niya kukumbinsihin 'yun samantalang ang linaw-linaw na ang mga kaso niya dito ay matitindi, qualified human trafficking at saka land grabbing. Siya lang naman ang nagsasabi na politically persecuted siya. Ang Austria, ayaw niyan sa human trafficking. Saka sa Europe, malakas ang pagkontra ng European countries sa human trafficking. Oh, ha? Oh. Sila Duma Season doon sa the Netherlands, ang ano nila, ang ano sa kanila ng gobyerno, komunista sila. Ay, pagdating sa Europe, pag komunista ka, okay lang yan sa Europe. O kaya nga nabigyan ng political asylum sila Duma Season. Pero kapag ang kaso mo sa bansang pinanggalingan mo ay common crimes at human trafficking pa man din at land grabbing, wala. Wala yan. Yung ginawa ni Joel Vega, si Joel Vega yung Dutch Filipino, na nagsumulat talaga sa Dutch government, inopost niya talaga yung application for political asylum ni Harry Roque. Sinabi niya yung totoo kay Harry Roque, sino si Harry Roque, at bakit hindi dapat ibigay yung political asylum. Ngayon, yung mga Filipino community sa Vienna, sa Austria, ay gumagawa na rin ng hakbang para i-oppose din ang application ni Harry Roque ng political asylum sa Austria. Kaya wala yan si Roque. I-oppose ng mga Pilipino na nasa Austria ang application niya. Kaya mahihirapan yan. Saka yung Philippine Embassy, susulat yan sa Dutch ay sa Austrian government. Mga kabunyog, susulat yan. Kaya i-oppose yan. Kaya itong ni Roque, hindi rin yan magagrant. Baka nga mas mabilis pang magdesisyon ng Austrian government na wag ibigay ang ni Roque. Sakit ng ulo pa nila yan. I-deport na lang yan pabalik sa Pilipinas. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.